particular na case po? Ano pong reklamo niyo? Cyber libel sa libel. Good morning, sir. Tell us about Morning, yes. Well, alam mo, nung una lumabas to, hindi ko pinansin, I was really, very quiet about it, no? Pero pangalawa na to, pangalawa na. Nung una, alphabetical order pa nung una, eh. Oo. Number 1 ako, tapos si Romy Apop na nawala na sa atin, number 2. Tapos ngayon, number 7 na ako. Baka yung pangatlo, baka number 30 na ako. Baka yung pang-apat, baka wala na ako. Thing is, hindi naman to dapat eh. Hindi notarized to, hindi to pirmado ng mga ng 18 Marines. At dapat yan, didiretso sa ombudsman. Talagang mayroon silang ebidensya. Walang ebidensya eh. So what are the cases that you're going to file against them? Cyber libel, saka libel cases. Sino-sino For agad? all of them, sir? Lahat sila. Pati ang abogado, si Atty. Leve Baligot. Kanina may media po kayong binabanggit. Sino po yun? Media? Alin? Ano sabi niyo kayo? Iniisipay pa niya, DWSI, di ba? I mean, talagang very libelous. Libelous sa laysay. Wala naman silang ebidensyang maaaring ipakita. Sir, sorry. Hindi ko naman kilala yung mga yan. Masyadong malisyoso. So, Hindi lang namin yung media. Ano po siya? Broadcaster? Reporter? talagang hindi ko naman kilala yan. Hindi ko naman kilala yan. Network ba siya? O Ah. isang tao lang? Is it a network or isang tao lang? Sa network? Parang DWSI, hindi ko alam kung network yan o isang tao lang yan. DWSI, yung mismong network. Network and Oo. Dahil, sir, ano pong grounds? Ha? Ano pong grounds ko? Well, anyway, sila ang Sila ang nagsalaysay, sila ang nagbalita ng mga ganitong bagay, no? Na wala namang katuturan, wala namang ebidensya. Sila ang nagbalita eh. Kung sa acquisition sa inyo ng Maleta Boys, ilan daw ang maleta na inyong marong natanggap? Walang sinasabi. Halaga, wala rin. Wala rin halagang sinasabi. Basta sinama kayo sa lista. Para sinama ako sa listahan. Hindi ko alam ba ako sinama. Kilala ko yung Atty. Baligot. 2004, naging congressman ako. Ginawa ko pang legal officer yan eh. Oo. Kaya kilala niya ako. How do you respond to that allegations? Well, sa akin, that is defamatory. Yan talagang slanderous yan. Talagang libelous. Talagang walang katotohanan eh. Dapat yan. Bakit kinakailangan sa media unahin? Di ba? Bakit sa media unahin? Yan, triability ba yan? Ba't sa media? Ba't hindi kagad sa korte? Kung ano kung sa tingin nyo nasa likod nito? Anong dahilan? Well, nakita ko naman yung listahan eh. Na ako, leader ako ng Quadcom, di ba? Nakita ko, lahat kami nasa Quadcom. Kasama. Anong ibig sabihin niya? Anong ibig sabihin niya? Wala naman dahilan kung bakit. Ano ba rason? So ano pong rason sa tingin niyo? Hindi ko alam eh. Sa akin, ang rason, politics eh. Ang rason niya, sapagkat ako mismo nag-endorse ng impeachment complaint. Pangalawa, yung Quadcom na inibisigahan namin. Kasama yun. Nakita ko, yung mga kasama ko doon, si Ace Barber, si Dan Fernandez, si Chinky Luistro, lahat yan. Kung who do you think is backing these 18 ex-bodyguards of Zaldico? Well, I do not want to say anything right now. Pero alam mo, may nababalitaan ako mga backer niyan. May nababalitaan nga ako, binayaran sila eh. Binayaran sila. May nababalitaan ako na merong isang nagbibigay ng 2 million each of them. Nabalitaan ko lang yan. Pinangakuan ng 2 million ng each of the Marine. Pagkatapos, nabigyan ng 500,000. After that, wala na. I don't know, hindi ko talaga alam kung sinong talagang pwede nating ituon na backer niya. Kung kahapon nag-file si Senator Erwin Tulfo against Three of them. Bakit po 18 sa inyo? Well, because they're a group eh. Grupo yun sila eh. Oo, nila ni Atty. Baligot, grupo. So therefore, nakakaisa sila. Pero iba-iba naman sinasabi. Hindi iba-iba naman sinasabi. Ngayon, kung totoo yan, pati iba-iba sinasabi. Di ba? Alam mo, ang nakalagay sa Bible ako. At pastor ako, kaya nakalagay sa Bible yan, sa
Sa Exodus 20, yung Ten Commandments. Ano nakalagay dyan? Thou shalt not, ano sa kanya? Bear false witness. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Oo. Against thy neighbor. Oo. Sa iyong kapwa. Di ba? O, nakalagay pa rin sa Proverbs chapter 6. Nakalagay. Yung bang lying. Yung bang tinatawag na verse 19. Ano nakalagay? Proud look, alive. Lying tongue. Tapos yung verse 19, yung, ano ba yun? Basahin ko para hindi ako magkamali. O, ano nakalagay? Sa verse 19. False witness. A false witness that speaketh lies. A false witness that speaketh lies. Yan. Oh. Yan ang katunayan niya. Sir, should there be an opportunity for you to be invited sa Blue Ribbon Committee hearing? Would you be attending regarding this? We're gonna cross when we get there. No? Tingnan natin maigi kung mag-attend ako. Iniisip ko kung mag-attend ako o hindi. Pero sure, wala talagang maleta? Kung tatawagan ako. Kung wala talagang maleta? Wala. Walang maleta. Oo. Ano pong meron? Hinahanap ko nga. Maleta. Walang maleta. Kung sa mga kapwa niyong kongresista na kasama sa listahan, meron pa bang mag-file din na sunod nito? I think that they're filing also. Wadcom kami. Wala kami nakatanggap na anumang maleta. Maleta ang pinag-uusapan dyan. You see that? Sir, sabi ng 18 ex-bodyguards, you're gonna tell all what they know sa ombudsman kapag in-invite sila. Bakit hindi sabihin? O, kung meron silang ebidensya, ba't di sabihin sa ombudsman yan? Di ba? I mean, why do they have to go to the media? Ba't kinakailangan mong sa Senado gagawin yan? The committee hearing in the Senate cannot actually pronounce them guilty. It's just an investigation. Just something that people should know. Oo. Ang dapat na talaga dyan, yung ombudsman. Korte ang dapat yan. So what do you expect from this filing? I expect that, the court will listen to us. Sapagkat talagang kitang-kita naman natin. Kahapon, napanood ko yung testimony ni Atty. Matibag. Matibag yung sinasabi niya. Very weak ang kanilang ebidensya rito. Nasaan yung ebidensya nila? Kilalabin nila ako. I'm willing to face them. Para makilala ko, baka may kilala ako doon. Kilala ba nila ako? Nakausap na ba nila ako? Oo. Oh, sorry, bakit ang daming folder nakakapal? Ano pong That would be the 18, di ba? 27 total. 27 total. Bakit 27, sir? Because yun ang dinimanda namin So 27. 27 18 individuals. plus yung abogado plus yung DWSI, ano pa ba? Yung Sir, mga tama, dinimanda natin. attorney, tama ba? DWSI? DWSI, di ba? 18 Marines, Attorney Baligod, DWSI. DWSI. Kung sabi po ni Congressman Terry Ridon, pinapahina raw po itong mga statement ng 18 Marines yung impeachment. Naniwala po kayo? Well, mahiwaga eh. I mean, bakit ganito? Bakit ngayon pinag-uusapan ng impeachment? Biglang pumapasok itong mga bagay na ito. Ibig sabihin, sa akin, maaaring din-divert ang attention ng mga tao. See? For you, sir, dapat po ba na i-invite pa rin po yung 18 Marines sa mga susunod po ng Blue Ribbon? Okay lang sa akin. Imbitahin nila yung 18 Marines na yan. Oo. Kahit na sa house, dapat imbitahan yung mga yan. At imbestigahan yan. Sabihin na nilang gusto nilang sabihin. Sir, are you also planning to conduct probe sa House? Iniisip ko na I would even want to file a resolution investigating the House investigating the allegation, including the flood control project. Lahat yan. Sir, paano pa ginamit nila yung statement nila kahapon na mga inciting contempt na lang since you're one of them? Alin nyo? Mag-iinhibit ba kayo like Senator Erwin Tulfo? Di ba, walang ma-invite na sila sa House. Would you inhibit? Why would I inhibit? Di ba? I mean, inakusahan ako, hindi totoo yan. Alright, walang katotohanan yan. No? I might think of inhibiting myself sa pagdemanda ko nito. Pag nagdemanda na ako. So, ibig sabihin, kung I will be asking our lawyers kung dapat mag-inhibit ako rin. Because we already filed a case against them. Nag-reach out po ba kayo kay Atty. Baligot o kinontak din kayo ni Atty. Baligot? Hindi ako kinontak eh, hindi ako kinausap, kilala niya ako.
He knows me real well. He was recommended to me in 2004 to be my legal officer. So he knows me real well. Alam niya ang karakter ko. Alam niya kung sino ako. You see that? Alam niya yan. Dapat yan, sa akin, dapat pinag-aralan mabuti ni Atty. Baligot. Last na lang from my end, so dahil may pinagsamahan kayo ni Atty. Baligot, your message to him, sir. Well, my message to him is this. Pag-aralan mo maigi. Hindi ko sinasabing huwag mong lagay ang pangalan ko dyan. Pag-aralan mo, talaga bang nandyan ako? Talaga ba nakatanggap ako? Talaga bang totoo ang sinasabi ng mga 18 Marines na yan? Ako, nagtataka ako, bakit sa mga hearing na yan, dapat ang mga abogado should not even become a resource speaker. Oo, dapat nasa likod lang ng mga Marines. Abogado siya eh. Di ba? Sa amin, sa House, hindi namin pinapayagan ng abogado na magsalita. Oo. Pwede niya sabihan yung kanyang mga alipores tungkol dito. Kung sakaling katulad ng case ni Senator Legarda, inanggal sa listahan yung pangalan niya, kung gawin po yun sa inyo, tuloy pa rin po ba yung kaso o ano? Well, titinan natin maigi. Tingnan na maigi. Kung tinanggal nila si Lorraine Legarda, tinanggal ba? Si Lorraine Legarda? Nagkamali daw po. Nagkamali. Kita mo, tulad niya. Nagkamali rin sila sa akin. Oo. Yun talaga totoo niyan. Nagkamali sila sa akin. Kung mensahe sa 18 Marines po. Well, 18 Marines natin, kung ginagamit lamang sila, huwag na sila magpagamit. Ito, gamitan na to. Oh, ito, nabubuhay tayo sa gamitan, nabubuhay tayo sa pera-pera. O kung ginagamit sila, sa akin, huwag na kayo magpagamit. Sabihin nyo na ang katotohanan dito. Ako, sa akin, yung totoo lang. Whatever the truth is, dapat i-reveal yan. I-reveal yan. Thank you. Thank you. Salamat.